Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang naging successful na ganap kahapon for SQ Eunice at Tabarkads Yunyul Kim. Dito yan sa Skulptura P-Pop Eskwela sa University of East. Sobrang pinagkaguluhan sila Eunice and Yunyul. Marami ding kabataan ang talaga namang kinilig ng husto sa kanila at syempre, hindi mawawala ang pagpopromote ng kanilang baka sakali na in-enjoy ng mga kabataan. Marami po ang natutuwa sa TBJ production dahil super daming opportunity ang binibigay sa tambalang Eunice at Yul. Dahil dyan, hindi maiwasang mapatanong ang ibang netizen bakit ang ibang mga SQ hindi na madala sa Itbulaga. Hindi na daw ba talaga sila parte ng naturang programa? Sa ngayon, hindi natin masagot yan, mga kadabarkads, dahil kahit sinabi ng TV5 na parte pa din sila ng programa at ng TBJ production, bakit sa isang linggo hindi man lang sila makita ng buo sa Itbulaga? So dyan naguguluhan ng mga tao. Kahit paulit-ulit nilang sabihin na parte, asan sila? Presensya kasi ang hinahanap ng tao ngayon mga kadabarkads at hindi natin masisisi ang iba kung isipin nilang inalis na sila sa programa. Sa totoo lang, kung parte talaga sila ng Itbulaga, dapat sa loob ng 1 week may makitang appearance sa kanila ng buong buo para hindi magtaka ang tao. Dapat sagutin din ng produksyon kung ano ba talaga yung status nila sa Itbulaga nang sa ganun ay wala na pong magtanong at wala nang gumawa ng issue. O baka naman sabihin nyo, sinagot na ng TBJ Production na parte pa rin sila ng Itbulaga pero bakit hindi natin nakikita sa loob ng isang linggo na buo at magkakasama ang mga singing queens. Yan yung dapat nilang i-explain. And speaking of SQ, huwag kayong mag-alala, magbibigay pa din tayo ng update sa kanila sa mga nagtatanong anong ganap sa kanila. Sa SQKC, nagla-live po sa TikTok para may extra nga naman na income. Sa SQG naman, stay at home, quality time sa pamilya. Piling ko may naipon naman si SQG dahil hindi siya mag-gimmick. Sa SQ Sam naman, quality time din sa pamilya po niya. Nakabakasyon po siya sa ibang bansa at katunayan yan kahapon kumain sila ng pamilya niya sa isang buffet. Sa SQA naman, may dance lesson. Si Eunice naman ay kahit paano palagi pong may opportunity with Yunyul Kim. Yan po ang ilan sa ganap nila at hopefully mabigyan na sila ng trabaho sa loob ng Itbulaga. Samantalang congratulations naman sa isang clones natin na si Ruel Carino dahil nabili na niya ang dream car niya, walang iba kundi po ang Toyota Avanza variant E Dark Red Mica Metallic. Parang 2022 ata ang variant nito mga kadabarkads. I don't think so. So nagkakahalaga lang naman ito ng 800 to 1 million mahigit. So nakakatuwa lang dahil talaga namang unti-unti nang naabot ni Ruel ang mga pangarap niya dahil sa kanyang pagsusumikap sa tulong syempre ng Itbulaga. Dahil nga dyan, bumuhos po ang congratulatory message sa kanya dahil sa bagong achievement niya sa kanyang buhay. Hindi lang ito ang makukuha ni Ruel Carino. Marami pa pong pangarap. Since very talented naman siya at tuwang-tuwa din sa kanya si Bossing Vic Soto, once kasi na nakuha mo ang loob ng isa sa mga yan, asahan mo, lagi kang bibigyan ng exposure. Tingnan nyo si Mang Domeng, laging nasa sugod bahay. Laging may exposure si Ruel at Mang Domeng kasi sila po yung bagay talaga sa Itbulaga. Likas na talaga na matatawa ka sa kanila kung bagay aliw ang mga viewers. At yon ang hinahanap ng Itbulaga. Bukod sa dream car ni Ruel ang Toyota Avanza, malaking tulong din pala ito sa kanya bilang service sa Itbulaga para hindi na siya mag-commute. Yun nga lang, sobrang taas na po ng gas ngayon kaya medyo doon lang siya talo. Pero ang kagandahan dyan, hindi na siya makikipag-unahan at siksikan sa biyahe at hindi pa siya maalikabukan. Kaya naman, congratulations Ruel Carino. Isa nga po sa malalapit sa puso ni Ruel Carino ang nagbigay po ng statement dahil dyan. Sabi po dito ni Gabriela, congratulations to the Carino family, most especially to mahal Sis Lovell Carino and our bunso Ruel Carino. Success is not accident. It is hard work,
perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. Because a little progress each day adds up to a big results. Thank you so much, Miss Jaira Razel Batuyong, for the assistance and fast transaction. May mensahe rin po si Jane Gonzalez. Sabi niya, "This is it, anak. Finally nakuha mo ng iyong dream car. We're so proud of you, anak. Congratulations, Carino family. Congratulations, anak Roel and Ate Lovell Carino. Deserve mo po yan, anak. More blessing to come po sa inyo and God bless sa iyong singing career and acting career. Dito lang kami mga fans mo, nakasuporta sa iyo, anak. Keep safe and healthy po." Ilan lamang yan sa talaga namang mensahe na nakuha po ni Roel Carino sa kanyang bagong achievement sa buhay. And syempre maraming salamat sa Itbulaga. Dahil kung hindi dahil sa Itbulaga, hindi po yan makukuha ni Roel Carino. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa back-to-back na ganap ni SQ Nis. So after po ng naging guesting nila mga Kadabarkads sa University of East with Yuniel Kim, naimbitahan din siya mga Kadabarkads sa event po ng Visa or Go Time Bank. And syempre, nakita rin natin dito si Shara Zoto mga Kadabarkads. So nakakatuwa lang dahil talaga namang ang daming oportunidad na binibigay kay SQ Eunice. So dapat lang dahil syempre grand winner itong si Eunice. Ganon din po si Yuniel kaya hindi po yan pababayaan ng naturang programa. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang noontime na nag-viral nitong nakaraan dahil nga po sa kabobokan ng isang contestant. Sino nga bang may pananagutan dito? Ayon nga dito, pagkakamaling mga sagot ng contestant sa isang noontime show pananagutan ng producer at hindi gobyerno. Nasa inihahaing content ng produksyon ang sumasalamin din sa contestant ng isang noontime show na wag na lang nating pangalanan. Maling iba to ang kamangmangan ng kanilang audience sa gobyerno dahil ang bawat contestant ay maituturing na loyal o masugid na taga-subaybay rin ng programa o kanilang mga programa. Kung walang alam ang isang contestant sa isang trivia, sumasalamin marahil ito sa inihahain nilang content araw-araw. Kaya hindi dapat isisi ito sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Bagkus ang mababang kalidad ng mga programang kanilang inihahain sa publiko. Masyadong one-sided kung gobyerno lamang ang ating sisisihin dahil most of the time babad sa telebisyon o online ang mga audience kaysa sa mga paaralan. May kaakibat na malaking responsibilidad ang bawat producer at TV network sa pagpapalago ng kaalaman ng kanilang manonood. Kaya naniniwala kaming ang pananagutan ay nasa producer at TV station at hindi lamang sa gobyerno para balansehin ang issue. Kung lahat ay isisisi natin sa gobyerno, ito marahil ay pagtalikod sa ating pananagutan. Ito rin ay pagtatakip at pagtakas sa katotohanan, wala tayong kakayanang gampanan ang ating responsibilidad sa bayan. So mabuti na lang po ang Itbulaga at very informative yung kanilang mga programa like GB5, di ba? Na talaga namang nahahasa po yung ating mga isipan. Siguro naman alam nyo na po kung anong noontime show ang tinutukoy dito. Sige nga kung alam nyo, please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.